Canada. Unaffordable housing is right this way. Hello, welcome to Canada. Inflation's at an all-time high. Yep, shawarma plates are like 20 bucks. Yeah, I know, yeah. Hello, welcome to Canada. Average cost of a 2-bedroom apartment is $2,700. Nothing's available. Good luck. Yeah, keep going. Hello, welcome to Canada. Our news is censored now. No one really understands fully what that means. It all happened really quick. Yeah. Hi, welcome to Canada. Oh, refugee? Yeah. Here's your blanket and Walmart gift card. Thanks. Have a good one. Yeah. Hello, welcome to Canada. Oh, you're Canadian. Welcome back. Things feel different now. You'll see. Meron pong nagtanong sa akin sa Facebook kung kakayanin pa ba ang mga gastusin dito sa Canada. Marami na rin po sa atin ang nakapanood ng mga hinaing ng mga nakatira dito sa Canada, like yung mga matatagal ng Canadians at iba pang mga ibang lahi. And by the way guys, kung kayo ay mahilig din mag-Facebook, I would just like to share na yun po, meron din po kaming Facebook Reels wherein we share short videos about life vlogs and even kasama rin ang mga important information. So ayun po, please follow us on our Facebook. So for today's video ay pag-uusapan po natin ang question, kakayanin pa ba ang gastusin sa Canada? Goodbye Dream Canada na ba? Okay pa ba na pumunta ng Canada sa panahon na ito? Sasagutin ko na po agad-agad ang katanungan na ito. Ang sagot ko po, yes. Yes, nakakayanin po ang mga gastusin dito sa Canada. Kung mapapag-aralan po ninyo ang 3 punto na sasabihin ko. Ang iba po sa atin ay matagal nang naghahanda, nag-iipon, ilang taon na hanggang sa maabutan na ng post-pandemic problems. At naiintindihan ko po na in some time, paghihinaan po tayo ng loob. Pero kung mapapag-aralan po ninyo ang 3 punto na ibibigay ko, ay maaari po itong makatulong sa inyo at makasurvive sa inflation. Going to Canada nowadays is kind of like getting ready for a big challenge and you have to plan everything carefully. Unang punto, study your target city and province. Malaki po ang Canada at maraming city. May mga city na talagang mataas po ang cost of living at ito po yung mga big city. Example na lang natin ang city ng Toronto and Vancouver. May mga city po na hindi drastic yung pag-change or pagtaas ng mga rentals. Example ko na lang po dito sa amin sa Edmonton City. Ngayong nakaraang August po ay tumaas ang aming renta na dagdagan kami ng $100. At kahit pa paano po okay pa rin po yun. Hindi pa kami pumapalo ng $2,000 in a month na rental. At ang bahay po namin ay merong covered garage, 3 bedrooms and 2.5 bath. So basically po ay hindi namin naramdaman talaga yung sobrang pagtaas ng renta compare sa iba na nadagdagan ng 300, 500. Kasama po sa aaralin natin sa target city ay ang job availability ng ating line of work because this will also connect you to your PR route eventually, lalo na sa mga temporary residents. Meron na po akong nagawang video kung paano po malaman ang demand or job availability ng inyong line of work sa target province. So, mabibigyan po kayo doon ng enough information para malaman na may demand naman pala ang inyong line of work sa target province. In choosing bigger or smaller city ay talagang meron pong disadvantages and advantages. So you need to discover those things at alamin ang potential solution or alternatives. Kaya po isama nyo po sa factors to consider ang job availability, PR opportunities, cost of living, especially magkano ang renta sa city, province, destination po ninyo dahil nowadays, ito po ang malaking problema ng karamihan,
yung mataas na renta. May mga provinces or city dito sa Canada na 2,000 above na ang renta, and it equals na po sa isang full-time job na minimum wage earner, something like that, around that amount. Kaya naman po, since hindi lang renta ang binabayaran dito, meron po tayong food, transportation, mga insurance, or kung kukuha ka ng hulugan na sasakyan, electric, water, so may mga iba't ibang bills pa po. So kung nasakop na ng renta ang ating income as a full-time minimum wage earner, ay ayun po, makakapos tayo. Kaya ayun guys, dapat talagang upuan ang big part na to, ang major part na to ng pagpili ng city, dahil sa ito ay magko-contribute ng malaki sa ating journey dito sa Canada, ang ating city, destination, and province. Pwede nyo rin pong bisitahin ang video na ito, why we chose Alberta as a province destination, at doon po ay nai-explain ko at naisa-isa ko yung mga factors na kinonsider namin. Pangalawang punto, budget and cut expenses. Kung makarating na po kayo dito sa Canada ay talagang importante ang makapag-budget, but I know halos lahat sa atin ay talagang nagba-budget, and ito yung isang importante din, which is yung i-cut ang any expenses na hindi naman ganun ka-importante. So kasama na dito yung mga shopping with unnecessary things like clothes, bags, shoes. Pero again, nasa sa inyo po yun. Kayo po ang nakakaalam kung kailangan nyo ang mga bagay na ito. And dito rin guys, sa Canada, isa pang maganda na ikat na expenses dahil sa mataas at mahal din ang expenses na ito, which is yung pagkain sa labas. Sa amin po na family of 6, pero syempre hindi naman masyadong kumakain hindi pala kumakain pala siya. Ang aking bunso na si Jaden ay malakas po siyang kumain. So, ayun po, family of 6, pag kumakain po kami sa labas, wala po tong halong yabang or biro, pero talagang marami rin kasi kami. Family of 6, nasa $100 above na po ito, 100, 120. Kaya po, isa rin ito na iniiwasan namin kasi marami na po itong mabibili sa grocery, itong 120 na to. Meron ka ng bigas, may mga ilang kilong karne ka na, pwede na yon kung talagang nagtitipid. And isang tip ko rin, para makatipid kayo sa pagkain, pwede nyo rin itong itry yung mga rotisserie sa mga grocery sa Walmart or Superstore, okay naman. So, try nyo yung shawarma flavor. Okay din siya. Parang baliwag, ganun. Baliwag chicken. So, isa ito sa magandang option din kung nagtitipid po kayo and luto na siya. Kakain na lang po kayo. And another good thing na ikat na expenses ay ang phone plans. Mahirap po talaga din yung kukuha ng installment or 2 years contract to pay. And dito talagang marami pong kumukuha ng iPhone, ganyan. So, mahal po talaga. Ang Canada po is known to have a notorious phone payment plans dito sa Canada. Talagang isa ito sa malaking chunk ng gastos. Ang advice ko po dito, kung meron po kayong cellphone naman, that is sure na may cellphone kayo, pwede nyo pong dalhin yon at SIM na lang ang babayaran nyo. $25, $50, yan po ang range. Depende sa data na kukuhanin po ninyo. Kami po personally, noong mga unang buwan namin, ginawa po namin yon. Hindi kami kumuha ng phone, talagang SIM lang. I remember sa akin, $25 a month lang yung binabayaran ko. And just for emergency purposes, ay okay naman siya kasi yun ang purpose talaga namin. Para lang meron akong phone pag nagbabiyahe ako. Pwede kong tawagan si husband or anyone in case of any emergency. And by the way guys, dito naman sa Canada ay may mga free wifi din naman sa mga malls. Meron naman din po yung mga public wifi. And lastly na pwede kong isuggest sa inyo na pwede nyong ikat ay ang pagkuha ng sasakyan. Kung talaga pong gipit po tayo, ayun, pwede po nating ikat ang sasakyan. Pwede na lang po tayong mag-commute through bus or train. Dahil po pagka dumating po tayo as newcomer, dito po sa Canada, brand new or luma, meron pong insurance, car insurance na expensive. Lalo na sa mga newcomers dahil sa wala po tayong Canadian history of driving, ayun po, mataas yung nabibigay sa mga newcomers na price
ng car insurance. So, isa po ito sa malaking gastos din na paglalaanan natin kung isasama po natin siya sa budget. Pero just to share our experience po, kami rin po ay family kasi at kumuha ng sasakyan pagdating din po. Pero ang ginawa po namin, kumuha kami ng second hand, model 2006, and it was a good car. Talagang naging favorable naman sa amin ang kotse na ito. Hindi namin pinagawa, wala kami naging problema sa kanya. Pina-change oil lang namin nung unang pagkabili namin sa kanya. And hanggang ngayon, ginagamit pa rin po namin siya from time to time. And then yung car insurance noon, one-time payment binayaran po namin. Gusto namin, settled na kami sa sasakyan, nabayaran na namin yung sasakyan mismo dahil nga sa second hand siya, cash payment. And then binayaran din namin in one-time payment for 1 year coverage yung car insurance para wala na po kaming expenses sa sasakyan. But I know kung may mga kasama po kayong anak, medyo mahirap lang po, very challenging ang situation kung wala pong sasakyan at may anak. May mga iba po na nakakasurvive. And last, ang ating huling punto, build your emergency funds. As part of your financial strategy to survive inflation, ay talagang dapat na maging handa sa major expenses or gastusin dito sa Canada at especially ito ay ang renta. Meron po akong nagawang video wherein naituro ko po kung paano maghanap ng apartment. Meron pong 3 paraan at malalaman nyo na rin po ang price doon. So dito po sa Canada, iba-iba kasi ang presyo ng apartment dahil sa maraming option. Merong basement, merong townhouse, merong condo, merong main floor, merong shared room. So nagva-vary talaga ang prices. So para malaman nyo po yung exact rent amount na kailangan ninyong pagtabihan ng budget, yun po maganda na mabisita nyo ang video na ito. At naituro ko po kung paano i-navigate ang website plus other tips na rin. Honestly speaking guys, nowadays ay kailangan po talaga na may baong kaperahan or funds. Dahil po, probably it might not be a perfect scenario na agad-agad ay makakuha po kayo ng trabaho. Ayun po, meron tayong pondo na pwedeng hugutin sa mga expenses dahil pag dumating na po kayo dito sa Canada, tuloy-tuloy na po ang gastos, hindi po natin mapipigilan ng mga bills. Pero ayun, kung may ipon po tayo, less stressful and then try harder na lang din talaga na maghanap ng trabaho. Another keyword lang din pagka maghahanap ng trabaho, laging sinasabi ng mga taga dito sa Canada, kahit din kami bago pa kami pumunta, ay ayun po, makakahanap ka ng trabaho, sabi nila na makakahanap ka ng trabaho basta't hindi ka mapili. Sa mga international students ngayon, importante po na matabi natin ang at least 1 year tuition. Kung kaya po ang 2 years tuition, that's better. Dahil kailangan po ninyo na matapos ang program para maging smooth ang inyong transition sa PGWP, then Canadian Work Experience, then PR application. So, whatever comes first kasi may mga line of work na no need for Canadian experience. Kung interested po kayo for study permit application, may mga nagawa na po kaming videos at kami rin po ay yun ang naging pathway namin na makarating dito sa Canada at kami po ay nag-DEY lang or do it yourself. At maging din ang PR application namin ay naging DEY lang din po. So may mga nagawang videos na po tayo. Please visit our playlist. Meron din po kaming album ng mga newcomers, Preparation for Canada Life. I-check nyo po yun para magkaroon din po kayo ng mga tipid tips. And marami po akong na-share doon. So, ayun po, this ends our vlog for today. Kung nakatulong po sa inyo ito at nagustuhan nyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. And please consider subscribing sa mga hindi pa po nagsasubscribe. And dito po sa aming channel, we feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, immigration, and life here in Canada. Thank you guys for watching this video. Hoping for the best. Take care. Bye for now.